Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, biglaan to. OBP hawak na. Sis at Guevara may pasabog, umamin na. Huwadcom tinuro lahat na bigla. Yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, OMG, umatras na. Grabe, anong utak meron kayo? Lutang. Yan mga kababayan, dahil po yan. Ito, isashare po natin itong sulat ng Huwadcom dito kay former President Duterte. Nako, na reschedule na naman po, no? Or na reschedule na naman. Ha? Yung pagdalo dito ni former President Duterte sapagkat na-postpone, na-canceled, no? Mga kababayan, yung hearing para bukas. Excited pa naman ang lahat dito sa pagdalo ni dating Pangulong Duterte dyan sa Huwadcom. Bukas po sana yan, pero nagkaroon po sila ng troubleshooting. Nako, sabi nga ni Doc Lorraine Badoy, damage control. Well, anyway, mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaction yan. At ito pa, ito naman po yung sinasabi kong grabe, anong utak meron kayo. Ito pong si President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan. Hindi ko masabi kung anong magiging reaction ko dito eh. Mamaya ipaparinig po natin sa inyong lahat, no? Kasi sabi niya, kasi kung aayusin natin, sisirain na naman ng bagyo. Ibig sabihin, hindi talaga ayusin. Yung flood control project siguro ito mga kababayan. Mamaya, masyashock din kayo. Anyway, bigyan po natin ng reaction yan maya-maya, okay? At ito pa, Senator Coco Pimentel, nako, napuno na dito sa sinasabi niyang trigger happy na mga miyembro ng Huwadcom. Puro kayo contempt ayon pa kay Senator Coco Pimentel. Bigyan po natin ng reaction yan maya-maya lang mga kabayan. At eto na nga, simulan na po natin dito. Nako ito po yung sulat ng Committee on Dangerous Drug, Public Order and Safety, Human Rights and Public Accounts. Bali, ito po yung Huwadcom mga kababayan. No? Ito, basahin po natin dito. No? Ito. Please be informed that the 11th joint public hearing originally scheduled on Wednesday, 13 November 2024 has been moved, no, to Thursday, 21 November 2024, 9 a.m. So yan, wag na po natin basahin lahat mga kabayan. Ang gusto ko lang i-point out dito, bakit kaya umatras? Bakit kaya na-cancel, no? Itong bukas sana ito bukas sana itong hearing nila patungkol po dito sa Huwadcom na ito at bukas nga po sana attend si former President Duterte, pero yan na-postpone at 21 na po ng November 21 ng November, Thursday po. Ngayon, ang naisip ko lang mga kababayan, baka tama si Doc Lorraine Badoy. Sabi niya nga po sa post niya, no? Damage control. Sabi pa ni Abante, naglolokohan lang ba tayo dito? Ngayong attend na, kayo naman po ang nagloloko. Diba? Baka parang ganun na nga, Pastor, Congress Representative Abante. Baka kayo talaga ang niloloko nyo talaga kami. Diba? Kasi nung hindi umaattend, grabe kayo kung makapag Paduano mga kabayan. Grabe po makapag ang tatapang, di ba? Nung attend na, ito reschedule kasi baka siguro, opinion lang baka siguro kailangan muna nilang mag-meeting, no? Magmi-meeting sila para stick to the plan ulit sila. Di ba? Hindi sila mawala sa plano. Kailangan nakaplanong lahat kung sino yung unang magsasalita, kung sino yung, di ba? Kailangan nakaplano yan Hindi po pwede ang hindi nakaplano dito. Mga bayad ng mga yan. Mapapagalitan po sila. Taong bayan po nagpapasweldo sa kanila. Kailangan planuhin po nila ng husto yan. Diba? Para isang hearing lang. Wag nang paulit-ulit kay Vice President Sara Duterte, paulit-ulit
hinahanap talaga yung kung baga pa sa nagsisearch ka yung keyword. Kung magsisearch ka, 'di ba, sa internet, hahanapin talaga nila yung keyword para matumbok talaga nila for impeachment. No, yan nga pong sabi ni Vice President Sara Duterte. For impeachment yan. Mga anong tawag niya? Tinawag niyang fault finder, no? Fault finding po yan. Fault finding. Yan. Yan po ang kamara ngayon, no? So, it's not in aid of legislation at fault finding yan, mga kabayan. So, ano ba? Natakot ba? Kaya umatras itong tuwadcom na ito? Kay kaya former President Duterte? Dahil kung kailan nakaset na at ready na ang lahat, sila naman po ang umatras. Anong sa palagay niyo po, mga kababayan, ha? At ito na nga, mga karabin natin. Ito po yung sinasabi ko na, ano ba yung sa thumbnail natin kanina? Yan. Grabe, anong utak meron kayo? Lutang. Ito, pakinggan po natin kung talagang lutang ito. Ngayon, sinasabi natin, pag-isip-isip tayo. Kasi kung aayusin natin, tapos sisirain na naman ang susunod na bagyo, sayang lang yung ating ginawa. So, kailangan natin magplano. Pero yung mga tao, kailangan na may kuryente, kailangan na may... ngayon, sinasabi natin, pag-isip-isip tayo. Kasi kung aayusin natin, tapos sisirain na naman ang susunod na bagyo. Parang ang Pilipinas hindi binabagyo, no, mga kababayan, no? Kasi mag-isip-isip daw muna. I think flood control siguro ito, mga kababayan, ha? Pag-isip-isip daw muna kasi baka sirain ng susunod na bagyo. Palagi namang may bagyo dito sa Pilipinas. Kailan mo yan naayusin kung walang dadating na bagyo? Diba? Diba, nasaan po ang logic dyan, mga kababayan? Aayusin nyo na pag wala ng bagyo? Imposible po yan. Suntok sa buwan yung iniisip ninyo. Diba? Hindi. Sa bagay, yun na nga po siguro gusto nyo iparating sa amin, no? Na kailangan hindi ayusin yan kasi palagi tayong binabagyo. Walang yan. Kung ano man yang gusto mong ayusin, mukhang may mali, mga kababayan. Kasi palagi po tayong binabagyo. Kailangan ayusin yan kasi palagi tayong binabagyo. Di ba? Ano sa palagay nyo, mga kababayan? Matino pa ba? Matino pa ba ito? Di ba? Kailangan, anong hindi ayusin? Palagi, sabi niya, kasi kung ayusin natin, sisirain na naman ng bagyo. Ibig sabihin, wala talaga, mga kababayan, suntok sa buwan itong kung flood control man itong pinag-uusapan dito, walang pag-asang maayos yan. Kasi palaging may bagyo sa Pilipinas, dapat, ganito pong sinabi nyo, kailangan natin ayusin ito dahil palagi po tayong binabagyo. Hindi po yung sisirain ng bagyo. Gandahan nyo yung gawa ninyo. Diba? Ipulido nyo yung gagawin yung kung ano man yan, project na yan. Gawin yung matibay para kahit ilang bagyo pa ang dumating, di ba? Grabe naman yung logic ninyo. Dahil maraming bagyong dumarating, hindi na aayusin. Kailangan magplano. Kung hanggang plano lang yan, baka pati yung plano, matangay na rin ng bagyo. Hindi, sa totoo lang, mga kababayan. Di ba? Nakakapanggigil rin minsan, di ba, mga karibin natin. Coming from the mouth of our very own president. Diba? Well, sa kanya naman ang galing, hindi naman sa akin, di ba? Nagre-react lang tayo sa sinasabi niya. At yun ang reaksyon natin, parang hindi, parang mali. Di ba? Aayusin mo kung kailan wala. Hindi nga tayo pwedeng mawala ng bagyo. Dumadaan po lagi ang bagyo sa atin. Sisirain, gandahan nyo. Ipulido nyo, matibay dapat yung pagkakagawa. Kaya kahit ilang bagyo pa ang dumating dyan, di ba? Ayos pa rin. Yan po sana yung magandang pakinggan, no? Dapat ang sinabi nyo ganito. Gagawin nating matibay ang mga infrastructure na yan, di ba? Kahit ilang bagyo pa ang dumating dito sa ating bansa, hindi po yan masisira. Hindi dahil sisirain lang ng bagyo, kaya wag muna nating... Well, anyway, ano po ang inyong reaction dyan, mga kababayan? At ito pa, bigyan po natin ng reaction ito si Senator Coco Pimentel. Nanggigil na rin sa tuwad ko, Hindi na nakapagtimpi. Ito, sabi niya,
trigger happy sa pagkukontempt ang mga ito. Eto, pakinggan po natin. Yung Quadcom na yan, ang dami rin nila kasing cheche boreche na invite, not invite, invite, not invite. Sabihin nyo na lang, and then pag nandyan na sa harap ninyo, then get the information that you want to get, and I hope that your proceedings will be more perfect than ours. Trigger happy sila ron sa Sen, mga kabayan, more perfect daw itong Tuwadcom. Paano magiging perfect yan? Wala. May mga may mga abogado ba na membro yung Tuwadcom na yan? Di ba? Sabi nga ni Congressman Marcoleta, no? Itong Tuwadcom, para na po silang korte. Para na po silang korte, pero, may pero. Pero, wala ni isa sa kanila abogado. O, di ba? Unlike dito sa Senado, may mga abogado pa tayong senador. Diba? Doon sa kanila, wala talaga sa Tuwadcom. Diba? Kaya walang nangyayari, mga paulit-ulit lang. Pagdating sa contempt puno na yata ngayon detention center nila. Puno na. May overflow na sa Women's Correctional, sa Bilibid ba, or what, sa Quezon City Jail. So yan mga kababayan, ako talaga namang itong Tuwadcom trigger happy sa pagkukontempt. Sabi, may nakita nga akong post sa Facebook mga kababayan. Sabi po sa picture, no? Contempt creator. Yan ang bagong tawag sa sa Tuwadcom. Contempt creator na. Hindi na parang content creator yata yun. Pero content creator, pwede na rin, di ba? Ano masasabi nyo dyan sa sinabi ni Senator Coco Pimentel? Na trigger happy? Itong mga taga-Tuwadcom. At puro sila contempt ng contempt. Napupuno na po yung detention nila. Well, anyway, comment nyo na lang po sa baba. Eto mas ano na nga ito, abogado po ito si Senator Coco Pimentel, abogado po yan. Kaya sabi niya ma-perfect daw, no? Mas perfect dapat yung Kamara itong Tuwadcom na ito in terms of investigation. Pero sa palagay ko madami lang sila. Yan lang masasabi ko mga kababayan. Madami lang sila. Pero mga walang kwenta yata ito mga kababayan, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Di matatabunan kung gaano kataas ang posisyon mo sa gobyerno kung wala kang alam sa batas at kung ang utak mo ay walang laman. Matapos tila ipinipili na panagutin raw sa batas ang di umano'y lumabag pagdating sa usapin ng human rights violation. Congressman Abante at Franz Castro tila harapang nasampal ng katotohanan at napahiya matapos tila sa pulis ng Solicitor General na si Bernardo Guevara. Tila nanindigan sa harap ng Kongreso. Hindi makakapasok ang ICC sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Kamara sa di umano'y AJK na nangyayari sa panahon ng administrasyong Duterte, tila halos malunod di umano sa kahihiyan ang congressman na si Abante nang sagutin siya ng harap-harapan ng Solicitor General na si Bernardo Guevara matapos tila ipilit nasabihin ng mambabatas raw nagupatin sa batas ang mga di umano'y lumabag sa pagdating sa usapin ng human rights violation ng nooy war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa nangyaring pagdinig. Tila harap-harapan at matapang na pinatunayan ng Kongreso sa Kongreso ni Solicitor General Bernardo Guevara. Hindi naman daw pinagbabawal ang jurisdiction ng Pilipinas na mag-imbestiga, pero hindi na raw aasahan ng ICC na magbibigay ito ng suporta o kooperasyon sa ICC patungkol sa investigasyon
ng di umano'y AJK na war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil mayroon naman tayong sariling gumaganang jurisdiction at tila ang lahat ng mga di umano'y At saka mga kababayan, no, naglabas naman ng desisyon ng Korte Suprema na doon sa dismissal, no, itong mga inaapila nila na human rights violation di umano ng dating administrasyon. So dinismiss na po 'yon at final na po, no, yung ano na 'yon na desisyon, hindi na pwedeng umapila pa. So anong gusto nyo? Dahil ba pumabor ang korte dito sa dating administrasyon ay gusto nyo ng ibang korte naman o international court naman, ba? International Criminal Court ang mag-imbestiga na hindi naman tayo miyembro, di ba? So tigilan nyo na po yan kung talagang gusto nyo talaga na mag-imbestiga dito ang ICC, unahin nyo po muna dito sa ating bansa si President Bongbong Marcos Jr. Ano ba ang ibig kong sabihin na unahin? Unahin nyo muna siyang mag-agree sa inyo. Kasi hanggang ngayon, yun pa rin po ang stand ng Pangulong BBM, no? Hindi pa papasukin ng ICC kaya hindi tayo magme-member sa ICC. So, yan mga kababayan, sana matauhan nito sila. Abante at Castro. Ay paratang ng ilang mambabatas ay based lamang sa one-sided story at hindi nila alam kung ano ang epekto nito, kung bakit kailangang ipatupad ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang laban kontra sa pinagbabawal na gamot sa ating bansa at sa kanyang naging salaysay. Sinabi mismo ni Solicitor General Bernard Guevara na nanindigan ito na hindi napapasok ang Pilipinas sa ICC sa mainit na diskusyon. Tila na supalpal rin ang ACT Teacher Party List na si Franz Castro matapos tila'y ipilit itong sabihin na dapat palagutin ng dating Pangulo Duterte sa naging di umano'y AJK sa panahon ng kanyang administrasyon. Ngunit harap-harapan itong muling sinagot ni Solicitor General Bernard Guevara na kung ang ipinaglalaban ng mga mambabatas na ito ay human rights, ang ipinaglalaban naman ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ang mga buhay ng mga Pilipinong naging biktima ng mga taong nalulong sa ipinagbabawal na gamot. So tama po mga kababayan, kung ang ipinaglalaban po nila ay human rights, di umano ang kay former President Duterte naman ay human life, di ba? Kayong na mga nabubuhay kayo, tayong lahat, tayo po ang ipinaglaban niya. Bakit ba mas matimbang pa sa inyo itong mga kriminal na ito? Ano bang ibig sabihin yan para sa inyo, mga kababayan? Na mas mahalaga pa sa kanila itong mga rapist, hold-upper, kidnapper, ano pa dyan, di ba? Mga bad elements of the society. Mas mahalaga pa yan sa kanila. Sabi nga doon sa nabasa ko, mga kababayan, no? Ang criminal law legislation, mas inuuna po nila yung mas priority po sa kanila, no? Yung kapakanan ng mga biktima, ng mga inosente at mga law-abiding citizens, no, ng bansa. Hindi po nila inuuna yung kapakanan ng mga hinayutak na ito. Kasi mga kababayan, no, hindi nila itong tuwadkom na ito. Hindi po nila naiisip kung ano ang naging epekto ng ginawa ni dating Pangulong Duterte doon sa mga law-abiding citizens. Ang iniisip lang nila yung epekto doon sa mga bad elements of the society. Hold-upper, kidnapper, ano pa man, estapador, smuggler, lahat. Diba? Doon sila nagkikare. Bakit? Isa lang pong naiisip ko Isa lang pong naiisip ko. Kasi itong mga hold-upper, kidnapper, drug lords, ano pa dyan, mga kababayan, mga bad elements, no?
kumikita po yan sa illegal at malakihan po ang pera dyan. And maybe, no, ang nagiging factor kung bakit nila kailangan ipagtanggol ang mga hinayutak na ito ay dahil po sa ganito. Di ba? Kumikinang-kinang, mga kababayan. Ikaw ba naman, ipagtatanggol mo itong mga biktima, biktima na nga, wala ng pera yan. Ninakawan na, wala ng pera yan, hindi mo na ipagtatanggol yan. Alam yan. Ay, naku, magbago na kayo. Magbago na po kayo. Unahin nyo po yung kapakanan ng... Baka kasi mga kababayan sa mga etong kongreso, senado, di ba? Baka mapuno na yan ng mga criminals, di ba? Bakit? Bakit ko nasabing mapuno yan ng mga criminals? Ngayon pa lang tuwang-tuwa na sila. Kapag natuwa pa ang mga iyan, mga kababayan, yung iba nga ngayon, di ba, tumatakbo sa mga lokal ng mga posisyon. Like Kerwin Espinosa, di ba? Tatakbong mayor. Yung isa pa, yung pumunta sa Amerika na bumalik dito, sino yun? Taga Ilocos yata yun. Iloilo, di ba? Tatakbo rin mayor ata, mga kababayan. Kapag tinupak ang mga yan, tumakbong mga representative, mayroon na tayong at mga senador, di ba? Ganun na mangyayari sa atin. Narco politics na. Kawawa naman yung mga future generation. Yung mga anak natin, mga kababayan, sila po ang future generation. Now, if you care about them, no? If you care about them, mga kababayan, siguro kung matutuwa ka sa ginawa ni dating Pangulong Duterte. Not unless, no? Kung wala kang pakialam sa kanila, sa future generation, no? Or maybe ginagawa mo yan dahil may kaya kayo, at sa tingin mo ay sakto na. Sakto na yung pera ninyo para hanggang sa pagtanda o hindi na sila mahirapan, talagang mag-a-against ka dito. And maybe your business is all about illegal, di ba? Talagang galit na galit ka dito kay Pangulong Duterte. But para sa amin po, no, na wala, isang kahig, isang tuka, mas pabor po kami dito. Dahil mas safe, mas safe po ang future generation kung yung nakarang administrasyon na ipagpatuloy, di ba? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba para at isa lang po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.